At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Ang pinakamalaking balita sa buong bansa ngayong araw ay ang kontrobersyal na desisyon ng Korte Suprema na may kinalaman sa mag-asawang Marcos. Ayon sa mga ulat, kinumpirma ng ilang kabalbalan sa kanilang mga gawain at ang hatol ng Korte Suprema ay kinagulat ng marami. Ano nga ba ang hatol na ito at anong epekto nito sa administrasyon ng Pangulong Marcos at ng kanyang asawa na si First Lady Liz Satanas Marx? Ayon sa desisyon ng Korte Suprema na pag-alaman na may mga kasunduhan at aksyon ng mag-asawang Marcos na labag sa mga umiiral na batas at regulasyon ng bansa. Ang controversial na nagsimula nang magsimulang sumailalim sa investigasyon ng mga transaksyon na may kinalaman sa mga ari-arian ng mag-asawa na hindi ayon sa tamang proseso. Tinutukoy ng korte ang mga hakbang na ginawa nila na hindi dumaan sa tamang legal na pamamaraan na nagpapakita ng kapabayaan o hindi pagtalima sa mga alintuntunit. Bilang isang resulta ng desisyon, inihayag ng Korte Suprema ng mag-asawa ay hindi nakasunod sa ilang mga rekisitos at proseso na hinihingi ng batas. Isa sa mga pangunahing isyu na inilabas ay ang pagkakaroon ng hindi tamang deklarasyon sa kanilang mga yaman at ari-arian. Inihayag ng mga eksperto na ang isyong ito ay magdudulot ng malalaking pagbabago sa kanyang mga posisyon at nakakaapekto sa kanilang imahe sa mata ng publiko. Samantala, ang mga taga-suporta ng mag-asawang Marcos ay agad na tumutol sa desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa kanilang mga akusasyon at mga paratang laban sa mag-asawa ay walang sapat na batayan at nagsisilbing paninira lamang sa kanilang pangalan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatiling matatag ang korte sa kanilang desisyon na nagpapakita ng kanilang malalim na pagsusuri at pamamahagi ng hustisya. Habang patuloy ang kontrobersya na ito, nakikita na may mga naghihintay ng mga susunod na hakbang na tatahakin ng mag-asawang Marcos. Ang kanilang posisyon sa gobyerno at ang epekto ng desisyon ng Korte Suprema ay patuloy na pinag-uusapan ng mga eksperto at politiko. Ang mga susunod na hakbang ay malaki ang magiging epekto hindi lamang sa kanilang pamilya kundi pati na rin sa mga tao at sektor ng kanilang paglilingkuran. Tinututukan ng buong bansa ang magiging kahinatnan ng kasong ito. Ang mga hakbang na susunod mula sa Korte Suprema at sa mga Marcos ay magbibigay linaw sa isyong ito at tiyak na magdudulot ng mga bagong kaganapan sa politika ng Pilipinas. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na developments at magbibigay ng mga updates sa mga susunod na araw. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Nang itong official letter na ito na pinabinasa at pinakita ko kanina ni Representatives Joel Chua na ito na inaatasan ng Sergeant at Arms ng Congress para persahan ilipat. Hindi po ito emergency situation. Hindi po ito national disaster. Wala pong gerang magaganap. Kaya hindi dapat yun ginagawa ang mga ganitong official letter and instructions and document sa isang babaeng walang kalaban-laban na walang nilabag na batas. Exactly, sis. At saka hindi lang yon, dapat din ang kapulisan, hindi sila pumapayag na gamitin sila. Kasi supposedly, they are for the people. They're not only for that people who's abusing the power. Hindi, maling-mali yung ginagawa nila. Walang ano yan, walang patutunguhan tong maganda. Walang patutunguhan tong maganda. Yan dapat ang titignan niya mga kababayan. Ito talaga ay political harassment. Pwede naman nilang ipagpabukas kung talagang gusto nila, which is against, unconstitutional pa rin. Pero bakit ginagawa nila? Kasi I believe kalalabas lang ito kasi kararating lang nito sa atin pare-pareho. Sabay-sabay tayong sinenda dito. Actually, 3 tao ang nag-send sa akin ito na ating mga dyan, sa mga group. Di ba? Yung pwede itong pagbabukas, hindi ito national emergency na kailangan meron tayong pupuksain ng mga terorista kung ano pa man. Na meron tayong hulihin na mga grupo ng mga sindikato na nagpupulburon o nagwawala na nagpukos ng chaos sa isang lugar. Hindi po ito national emergency, kaya maling-mali na magre-release sila ng statement, ng instruction dito sa Sergeant of Arms, mga kababayan, para ilipat ng parasahan si Attorney Lopez. Hindi lang yun, sis. Parang may panahon silang, parang yung nangyari sa KOJC, di ba? May panahon silang magpapunta doon ng maraming kapulisan at gamitin ang kapulisan para na namang mangharas.
ng iisang babae, maliit na babae, ordinaryong tao, alam mo yun, may sakit pa. This is violence against women and ito na talaga yung human rights violation. Ito na, live na pala si sino to? Umiiyak si Attorney Zulay kasi tignan natin. Tignan natin ha, si Inday Sara, dali. At live si Inday Sara, tayo. Mag-comment, mag-react tayo, sadali lang. Sige. Tingnan ko lang sa Facebook kung meron. Si Attorney Lopez nag-live. Oo nga, live sila, umiiyak siya. Umiiyak siya. Umiiyak si Attorney Lopez and nakakagalit mga kabalaga. Bilang isang babae at bilang, ito exactly ginagawa nila sa akin. Alam mo, mga kababayan, kung ako ay nasa Pilipinas lang, gurgur na ako sa mga hayop na to. Ito walang kalaban-laban. correct. Zoom pala sila. Nasa Zoom pala sila. Yeah. Tingnan natin. Live ito kay Inday Sara. Actually, may invitation sa atin pero hayaan na lang muna natin sila. Tignan ko lang kung ano natin to. Nandun ako, sis. Ito. Pakinggan muna natin. Ito, naka Inday Sara tayo na page. Wait lang mga kababayan. Yeah. Ayan, pakinggan natin. Share screen tayo. Galing kay Inday ito, kaya I think para mawala yung house. Yan. Dali. Wawa naman. Emotional distress yan, sis. Kaso rin yan. Yeah. Wawa naman. Kawawa. Mga kababayan, yan, ganyan. Ganyan yung ginagawa nila. Ganyan din ho yung ginawa nila sa akin dati. Yun lang po, ma'am. Nagkaisahan nila ako. Yun lang po, ma'am. Yun lang po, ma'am. Ganyan di ginawa nila sa atin sis pareho eh. Hello, Paggigipit nila. Bonds from Correct. Raptor. Ma'am, Zuleika, ano lang po, so what's going to happen next? Sasama po ba kayo? Ano po ba yung pwedeng abangan or mangyayari dito sa ginagawang ng mga PNP personnel outside your detention facility? Yeah. Huwag kayo umalis dyan, ma'am. That's true. Mm-hmm. Yeah. I have my rights. Yes. I have my rights. I am not moving. Not moving. Hindi siya convicted. Diba? Ang nasa... Ma'am, JC here. May circulating ngayon na documents na on your transfer. Can you confirm that? Pinakita ba po ba sa inyo? In the middle of the night yan, mga kababayan, ha? Nag-release ang document. Ma'am, sorry, si your lawyer is the vice president, ma'am. Tama po ba? Hello. Yes, sis. Ma'am, No. clarify po, ma'am, nandiyan po si vice president, ma'am, no? Nandiyan po sa tabi ninyo si vice president. Yes, I called her. Kasi they just barged in eh. Pumasok lang talaga sila. Nakikita niyo ba yung pantry sa likod ko? Pinush ko po yun para hindi nila makapasok. Kasi I think that I told them what my lawyer said. Yeah. I am not going anywhere. Yeah. Get out of this room. Because as a detainee of this facility, this is my space. And then one thing that I pushed that. Look at that. I pushed that. Si Martin lahat yan. Si Lisa lahat yan. I am a chronic back pain. Oh my God. I am so scared. Hindi ko eh. People have rights in this country. Yeah. Yeah. Okay po, ma'am. Nakita nyo na mga kababayan? Kaya nga. Who's this? Sino? Yeah, inano ko muna, i-mute ko muna. Narinig niyo ba mga kababayan? Nakakagalit po talaga. Nakakagalit, sis. Iyak ako.
What's your appeal to Congressman Tulfo? And then, that's one question unto the speaker. Kasi sila naman talaga, Yeah. dito eh. Sila lahat ang may gawa niyan. In the middle of the night, sabi ko nga pa, parang, Bigla yung mga utos nang gagaling eh. On the other hand, Miss, po, parang walang mga anak at saka parang walang asawa, kapatid mo Pakinggan mo, ba? legal remedies. si Ana pala to, si Ana Maalindog. Sa tingin ninyo. Kung mayroon pa. Kasi given the situation, parang wala nang batas na umiiral. Wala na talaga. Yun po yung tanong ko po, ma'am. Maraming salamat po. Miss Ana. Please respect my right as a person, as a Filipino in this country. I am not an atheist. I was given certain order for detention here in HOR. Hindi ko na alam ano yung ways forward kasi parang wala nang batas sa bansang ito. Wala na. Kahit ano na lang pwede, paiba-iba. Tapos isi-serve nila sa'yo in the middle of the day. Exactly, sinasabi natin. What is that? Is that even right? It's not national emergency at all, sabi nga natin, sis. Yeah. Dahil si Lisa Tanas po lahat, si Lisa Marcos lahat. Pamana, Opo. Pamana. I was just informed by the OBP Legal, nasa labas po sila ng HOR gate, pero ayaw din silang papasukin. Pumunta na kayo mga kababayan, samahan nyo na si Attorney Lopez. Kayo dyan sa Maynila. Sige lang. Pero allow sex. I'm not I have my rights. Hindi mo dadalhin nila sa koreksyonal? Uy, mga military. Dadalhin nyo sa koreksyonal? Convicted ba yan? Sir GC, salamat. Salamat din kay Dr. Loring Baday na binigyan ako ng link. Attorney, bakit biglaan yung desisyon na yan na ilipat? Anong nag-trigger talaga? Well, yung nag-trigger niyan, matagal na yan nag-trigger. Planado yan. Ako nasasagot dyan. Yung mga tanong dyan na ima, ako nasasagot. Political harassment. Yeah, exactly nga mapalangga. Si Lisa may kinidnap. Yes. Totoo. Dapat siya ay nasa koreksyonal. Thank you, attorney. Nandito lang kami, attorney, sa Montreal. Nag-aabang kami, nagbabantay. Nakakamura. Kahit nasa malayo kami. Nakakagalit. Sino na nandyan? Kailangan natin ipakita sa ipakita lang natin sa taong bayan, sa mga Pilipino abroad, ito na po ang larawan. Ito po ang larawan ng Pilipinas. Dahil lang. Tanggalin ko lang. Ito na po yung larawan ng Pilipinas. Kaya sa hope, samahan natin sila. Sana ito na yung simula. Tingnan natin. Relieving of just so we can accurately report what exactly happened. So can you narrate to us like what time did these people arrive? What did they read to you? Kasi you mentioned kanina they read something which you do not want to read, and what exactly did they take from you aside from your cell phone, or is it just your cell phone, and how are you able to access the internet? Sis, ano sila? They're starting really a big war here. Yeah. Na to. This is a sign of ano yung martial law. Yeah. Tingin nila Nice. Diyos sila. Tingnan muna natin. Libang. Because in this facility,
Oh my God. Wrong. Yeah, and then they said na parang, why would you need your lawyer? Nandito ba yung lawyer mo? Sabi ko, hindi, wala. Tanga ba kayo? Gabi na eh. Di ba? Yeah. Parang, no, it doesn't make your counsel's choice. Why would you want that? I want my lawyer. Exactly. I have my rights as a detainee in this facility. Respect that. And then I told them to go out, but they said no, and then they started harassing up. Alam mo yung feeling na, alam mo yun, mag-isa ka lang, tapos nakapajama ka, tapos yung mga tao lalapit na lang sa'yo. Parang hindi ko alam kung bigla ka na lang, alam mo yun? Kasi nga, Alis, okay. barilin, that pain in your head, it's so sad. And then they said, hey, do I stood up and said, I'm not leaving this room. I have my rights. And then I pushed them back and then I said, get out, get out. And then they went, they kept on saying na parang so many other things. They was serving this, they raised their job, it was unfortunate, blah, blah, blah. I did anymore. I just couldn't step out of the room because I said, Unconstitutional. this is my Abuse of power. Political harassment. Lahat, sis. Yeah. Violence against women. Human rights violation. Human Lahat. rights violation. As in lahat. Please, pwede magtanong. And, sorry, just very quickly, Jason. Sorry. Go ahead. So after you pushed back attorney, they left the room. Tama ba? Did they appreciate that detail accurately? Makapasok nga subukan ko nga pumasok sa Zoom para natin baka tayo magtanong. Kasi diyan ka lang sis, panoorin muna natin. Nanonood ako, sis eh. Mm-mm. Because hindi naman po ako criminal eh. True. I am not a criminal. I am already here. In their Yeah. facility, I have assured them already that I am home. They're leaning on me. So why would they treat me like that? So that's why I said I want my lawyers. I want my lawyers. Grabe. Last my end, JC, if I may. She's on follow-up. Attorney, just for understanding, and just for appreciation also, for the record, what are exactly your job description, or what is your job, or what are the key things that you do as Chief of Staff to the Vice President? Ma'am, you're muted. I don't understand. Diba, kanina I said, when the moment when they issued an order of contempt, ang sabi nila that you just file an MR, a motion for revocation. Sabi dapat, walang opisina ang House of Representatives pag private. So, nung the moment, Wednesday ba? Nag-file na kami agad. No Thursday, and I waited for them parang to rule on my MR. But they never did. Tapos kanina, on a Friday, when there is no office, there is no business office time in the House of Representatives, they issue an order transferring me. And then suddenly they serve it like in the middle of the night. So, what does that tell you? Diba? Paano sila nakaka-rule on may transfer? Hindi pa man nila narulog ang motion for reconsideration. That's why I said, hindi ako sasama. Hindi ito. May rights ako. Tama. May rights ako. Hindi pwede. Hindi naman siya convicted criminal eh. Si Castro dapat ikulong nila. Yan ang bitbitin nila. Hanapin nila. Working for the government. Diba? We just do our best every day to work for a better country. Tapos Yung mga IPs. batas, wala
Please, pwede magtanong. Please, pwede magtanong. Do you consider this itong nangyayari po sa inyo ngayon as do you consider this itong nangyayari po sa inyo ngayon as injustice? Nangyayari po ngayon, consider your situation as a form of harassment. And can we still trust this government? Nangyayari po ngayon sa ginagawa po sa Office of the Vice President, can we still trust this government? Saan ba mag-message dito sa gilid? Ilalim sa chat. You're online, Go ma'am. ahead, ma'am. Go ahead. You're online, Go ma'am. ahead, ma'am. Go ahead. Then, by myself, if I do not feel that I want to be threatened, my life is threatened. And by myself, to the point that I feel threatened, my life is I cannot you cannot back her. But dahil natakot ako, I fear for my life. I really push that myself. But dahil natakot ako, I fear for my life. Didn't put her that fear. This is really a threat to my life. Didn't put her that fear. This is a threat to my life today. Right? Yes, ma'am, may I feel you. That's what they did for sa Kingdom of Jesus Christ. But my follow-up question, ma'am, can we still trust this government? Nangyayari po ngayon sa OVP sa ginagawa po nila against the Office of the Vice President. Can we still trust this government? Nangyayari po ngayon sa OVP sa ginagawa po nila against the Office of the Vice President. Can we still trust this government? I hope pwede tayo magtanong, ano? Pwede, sis. Pwede Nag-message ako, sa ano, dun sa ano. Pwede tayo magtanong, ano? Nag-message ako, And then, nasaan yung doctor next? Yeah, pumasok ako. Pumasok ako sa Zoom meeting eh. Pero, pumasok ako sa Zoom meeting eh. Pero, Yan. Video mo, ay papasukin ang siya. Red po, ma'am. Red, excuse me, can we give chances to others? Red po. Maybe, Red, who's Ray? Excuse me, can we give Ray? Can we please have Maharlika after Ray? Maybe, who's Ray? Mr. Ray Salita. Ma'am, can I interrupt for a while? Kasi nandito na po yung ambulance sa North Gate, pero ayaw siya papasukin ng HOR. Ma'am, can I interrupt for a while? Kasi po nandito na po yung ambulance sa North Gate, pero ayaw siya papasukin ng HOR. Ang kapal nyo lahat.
Emotional abuse. Oh my God, dinaanan ko yan. Hindi ko maintindihan ba? Ang government employee, walang tahan. Ano yun ang mga tao dyan? Ang Congress is House of the People. Wala kayong karapatang isara yan. Sila ng vice president. Wala sila ng politiko. Saan sila papunta? Buksan nyo yan. Sa mga kaibigan ko sa military, lumabas na kayo lahat. Lumabas na kayo lahat. As in. Tingnan nyo yung ginagawa. Ito, isa pa lang to, babae to. Iisa lang to. Ginawa to before sa akin. Paano kung mangyari yan sa pamilya nyo? Can I just, moderate? JC, ako na lang mag-moderate. Si, VP Sara, kaibigan talaga. Oh. Yes, ma'am. Yes, Jake, you're raising your hand. Yes, ma'am.